At nangyari, nang panahong yaon, na humiwalay si Huda sa kanyang mga kapatid, at nagdaan sa isang Adulamita, na ang pangalan ay Hira. At nakita roon ni Huda ang anak na babae ng isang Kananeo, na tinatawag na Suwa, at kinuha niya at kanyang sinipingan. At naglihi, at nanganak ng lalaki, at tinawag niya ang kanyang pangalang At naglihi uli, at nanganak ng lalaki, at tinawag niya ang kanyang pangalang Onan. At muling naglihi, at nanganak ng lalaki, at tinawag niya ang kanyang pangalang Sela. At si Huda ay nasa sa Chesib nang siya'y manganak. At pinapag-asawa ni Huda si na kanyang panganay, at ang pangalan niya ay Tamar. At si na panganay ni Huda ay naging masama sa paningin ng Panginoon, at siya'y pinatay ng Panginoon. At sinabi ni Huda kay Onan, "Sumiping ka sa asawa ng iyong kapatid, at tuparin mo sa kanya ang tungkulin ng kapatid ng asawa, at ipagbangon mo ng binhi ang iyong kapatid." At nalalaman ni Onan na hindi magiging kanya ang binhi, at nangyari na pagkasisiping siya sa asawa ng kanyang kapatid, ay pinatutulo niya sa lupa, nang huwag lamang niyang bigyan ng binhi ang kanyang kapatid. At ang bagay na ginawa niya ay masama sa paningin ng Panginoon, at siya'y pinatay rin naman. Nang magkagayoy, sinabi ni Huda kay Tamar, na kanyang manugang na babae, "Manatili kang bao sa bahay ng iyong ama, hanggang sa lumaki si Sela na aking anak, sapagkat sinabi niya, marahil ay hindi siya mamamatay ng gaya ng kanyang mga kapatid." At yumaon si Tamar at tumahan sa bahay ng kanyang ama. At nagdaan ang maraming araw, at namatay ang anak na babae ni Suwa na asawa ni Huda. At nag-aliw si Huda at umahon sa Timnat, sa mga manggugupit sa kanyang mga tupa, siya at ang kanyang kaibigang si Hira na Adulamita. At naibalita kay Tamar na sinasabi, "Narito, ang iyong biyanang lalaki ay umaahon sa Timnat upang pagupitan ang kanyang mga tupa." At siya'y nag-alis ng suot pagkabao, at nagtakip ng kanyang lambong, at pagkatakip ay naupo sa pasukan ng Enaim na nasa daan ng Timnat, sapagkat kanyang nakikita na si Sela ay malaki na, at hindi pa siya ibinibigay na asawa. Nang makita siya ni Huda, ay ipinalagay siyang patutot, sapagkat siya ay nagtakip ng kanyang mukha. At lumapit sa kanya, sa tabi ng daan, at sinabi, "Narito nga, ipinamamanhi ko sa iyo, na ako'y pasipingin mo sa iyo," sapagkat hindi niya nakilalang kaniyang manugang. At kanyang sinabi, "Anong ibibigay mo sa akin sa iyong pagsiping sa akin?" At kanyang sinabi, "Padadalhan kita ng isang anak ng kambing na mula sa kawan." At kanyang sinabi, "Bibigyan mo ba ako ng sangla hanggang sa maipadala mo?" At kanyang sinabi, "Anong sangla ang ibibigay ko sa iyo?" At kanyang sinabi, "Ang iyong singsing, at ang iyong pamigkis, at ang tungkod na dala mo sa kamay." At kanyang ipinagbibigay sa kanya, at sumiping sa kanya, at siya'y naglihi sa pamamagitan niya. At siya'y bumangon, at yumaon, at siya'y nag-alis ng kanyang lambong, at isinuot ang mga kasuotan ng kanyang pagkabao. At ipinadala ni Huda ang anak ng kambing sa pamamagitan ng kamay ng kanyang kaibigan na Adulamita, upang tanggapin ang sangla sa kamay ng babae, tatapwat hindi niya nasumpungan.
Nang magkagayoy, kanyang itinanong sa mga tao sa dakong yaon na sinasabi, "Saan nandoon ang patutot na nasa tabi ng daan sa Enaim?" At kanilang sinabi, "Walang naparitong sino mang patutot." At nagbalik siya kay Huda at sinabi, "Hindi ko nasumpungan." At sinabi rin naman ng mga tao sa dakong yaon, "Walang naging patutot rito." At sinabi ni Huda, "Pabayaang ariin niya, baka tayo'y mapahiya. Narito, aking ipinadala itong anak ng kambing at hindi mo siya nasumpungan." At nangyari, na pagkaraan ng 3 buwan, humigit kumulang, ay naibalita kay Huda na sinasabi, "Ang iyong manugang na si Tamar ay nagpatutot, at narito, siya'y buntis sa pakikiapid." At sinabi ni Huda, siya'y ilabas upang sunugin. Nang siya'y ilabas, ay nagpasabi siya sa kanyang biyanan, "Sa lalaking may-ari ng mga ito ay nagdalang tao ako." At kanyang sinabi pang, "Ipinamamanhik ko sa iyo, nakilalanin mo kung kanino ang mga ito, ang singsing, ang pamigkis, at ang tungkod." At nangakilala ni Huda, at sinabi, "Siya'y matuwid kaysa akin, sapagkat hindi ko ibinigay sa kanya si Sela na aking anak, at hindi na niya muling sinipingan pa." At nangyari, na sa pagdaramdam niya, na narito, kambal ang nasa kanyang tiyan. At nangyari, nang nanganganak siya, na inilabas ng isa ang kamay, at hinawakan ang hilot, at tinalian sa kamay ng isang sinulid na mapula, na sinasabi, "Ito ang unang lumabas." At nangyari, na pagkaurong ng kanyang kamay, na narito, ang kanyang kapatid ang lumabas. At kanyang sinabi, "Bakit nagpumiglas ka?" Kaya tinawag ang pangalan niyang Pares. At pagkatapos ay lumabas ang kanyang kapatid, na siyang may sinulid na mapula sa kamay, at tinawag na Zara ang kanyang pangalan.